dahil sa katakawan ng emperador. Umabot na sa mahigit 300 libra ang bigat niya. Lahat ng opisyal sa palasyo ayaw ipakasal ang mga anak nilang babae sa kanya. Kaya naman 30 anyos na ang emperador pero binata pa rin. Isang gabi na naginip lang siya ng maganda. At paggising niya, may nakita siya sa kama niya. Isang babaeng hindi niya kilala. Hindi na niya inalam kung sino ang babae. Agad niyang inutusan ang mga lingkod na ayusan ito. Gagawin niya raw itong reyna ng kanyang palasyo. Pero ang hindi alam ng emperador, ang babae ay galing sa modernong panahon. Isa siyang fan girl sa panahon niya. At sanay siyang puro gwapong lalaki ang nakikita. Dahil sa isang aksidente, napunta siya sa palasyo. At ang emperador pala ay isang matabang lalaki na may bigat na 300 libra. At ako nga ang malas na babaeng iyon. Noong araw ng kasal namin ng emperador, gumuho ang kama dahil sa kanya. Habang tinitingnan ko ang emperador na parang isang malaking bola, napaisip ako ng malalim. Bakit yung ibang napupunta sa ibang panahon? Nakakatuluyan nila ay gwapong lalaki na may 8-pack abs. O kaya naman ay isang makinis at binatang lalaki. Pero ang emperador ko ay ang pangalawang tiyuhin ni Zubaji, si Zhu Heng. Wala akong pakialam kung emperador ka pa. Itinaas ko ang palad ko at akmang sasampalin. Ang mukha niyang parang siopao. Pero nang makita kong maigi ang itsura niya, ang buto sa ilalim ng kanyang balat, biglang lumaktaw ang tibok ng puso ko. Teka, sandali. Hinawakan ko ang malapad niyang mukha. Ito ay, hindi ako makapaniwalang makakakita ako ng ganito. Ito ay isang perpektong bone structure. Ang matangos niyang ilong ay natatabunan ng taba. Ang malalim niyang mga mata ay nakatago. Sa ilalim ng namamagang talukap, ang matulis niyang panga ay nawala. Sa 3 patong niyang baba, kapag natanggal lang lahat ng sobrang taba na to, para lumabas ang balangkas ng kanyang mga buto. Ang mukha na to, siguradong pang superstar level. Isang nakakabaliw na ideya. Ang nabuo sa isip ko. Tutulungan ko siyang magpapayat. Kapag pumayat na siya na ang sarili kong obra maestra. Ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Mas magiging gwapo pa siya sa kahit sinong idol. Mas nakakabighani pa sa kahit sinong sikat na artista. At higit sa lahat, asawa ko siya. Kaya naman, bago pa man sumikat ang araw, kinalagkad ko ang emperador mula sa kanyang kama. At pinatakbo sa buong palasyo. Ang mga eunuch at mga dama ay nakasunod sa likuran. Isang malaking grupo ng mga tao. Ang eksena ay parang parada ng mga opisyal papunta sa korte. Pero wala akong pakialam doon. Patuloy ko pa rin kinalagkad ang emperador para tumakbo ng mabilis. Pero wala pa man kaming 100 metrong natatakbo. Hingal na ang emperador at nagsimula ng magmakaawa. Mahal ko, hindi ko na talaga kayang tumakbo. Pwede bang magpahinga muna ako? Nang makita ko ang malaki niyang bilbil. Sa sobrang inis ko, sinipa ko siya. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka nakataba? Tapos pahinga pa ang iniisip mo. Nang makita ng mga dama at eunuch, na naglakas loob akong saktan ang emperador. Agad silang sumugod para hulihin ako. Nakita ito ng emperador kaya't agad niya akong itinago sa kanyang likuran. Ang lakas ng loob niyo. Sinong maglalakas loob na saktan ang mahal ko? Pupugutan ko ng ulo. Mula ngayon, kahit anong gawin sa akin ng mahal ko, hahayaan niyo lang siya. Nang marinig ko ang sinabi ng emperador, mas lalo pa akong naging mayabang. At naging mas palalo pa sa loob ng palasyo. Kahit asong dumaan, gusto kong sampalin. Makalipas ang kalahating oras, ang emperador ay parang bagong ligo. Malalaking butil ng pawis ang tumutulo sa sahig. Inutusan ko ang mga eunuch na bantayan ang emperador sa pagdalo niya sa korte. Huwag na huwag kang kakain ng patago. Para sa dakilang misyon ng pagpapapayat ng emperador. Nagpasya akong tulungan siya sa pamamagitan ng paggawa ng isang diet plan. Pero hindi ko talaga inaasahan na ang almusal na inihanda ng kusina ng palasyo para sa emperador ay isang napaka-calorie-dense na patatim. Mayroon ding sweet and sour na isda at honey-glazed roasted duck. Itong mga sunod-sunod na masasarap na putahe ay nagpanganga sa akin sa gulat. Grabe talaga. Ngayon lang ako namulat sa katotohanan. Sabi ko sa sarili ko, ang sarap naman pala talaga ng pagkain sa palasyo. Sa ganitong klase ng mga pagkain, kahit baboy pa ang kumain, siguradong magkaka-fatty liver. Sa sobrang galit, nanlaki ang mga mata ko. Agad akong humampas sa mesa, at sinimulan kong utusan ang mga kusinero ng palasyo. Simula sa araw na ito, lahat ng pagkain ng emperador ay papalitan. Itutuloy, at sinimulan kong utusan ang mga kusinero ng palasyo. Simula sa araw na ito, lahat ng pagkain ng emperador ay papalitan. Alisin ninyo lahat ng matatabang pagkain at karne. Palitan niyo yan ng nilagang repolyo at tokwa para sa akin. Biglang tumahimik ang buong kusina na parang sementeryo. Nanginginig na sumang-ayon ang tagapamahala. Pagkatapos kong mag-utos, umalis na ako sa kusina. Pero sino ba namang mag-aakala na pagkalabas ko pa lang ng pinto ng kusina, ay may isang makinis at pulbusadong bating na nagkandara pang lumapit para magulat. Mahal na reyna ang emperador po ay. Biglang kumabog ang dibdib ko. Naisip ko, di kaya sa pangalawang araw ko pa lang dito. Napatay ko na sa pagod ang emperador. Hala, sa ganitong kaagang edad, mabibiyuda na ba ako agad?
Pero ang sumunod na sinabi ng bating, ay halos ikamatay ko sa katatawa. Mahal na Reyna, ang emperador po ay naipit sa kanyang trono. Hindi na po makalabas. Kaya naman kumuha ako ng palakol. At dumiretso sa palasyo ng Taiji. Nakita ko ang emperador na nakaupo sa kanyang trono. At sobrang pula na ng mukha niya sa pagpipigil. Bumiti siya sa akin ng alanganin. Mahal ko, bakit ka na parito? Nakita ko siyang napakamot sa ulo sa hiya. May gana ka pang magtanong kung anong ginagawa ko rito. Nandito ako para wasakin ka. Inutusan ko ang mga eunuko na itagilid at ibagsak ang trono ng dragon. Ang kamahalan ay parang isang pagong na nakabaliktad. Naipit sa loob na nakaunat ang mga kamay at paa sa ere. Pulang-pula ang mukha niya na akala mo isasabog na. Ilang beses na ba? 10 beses. 10 beses na ipit sa loob ng 10 araw. Mabilis akong lumapit at ibinagsak ang espada. Sa isang iglap lang ang upuan, ay sinira ko ang mga patungan ng braso. Sa isang kalabog gumulong palabas ang kamahalan. Tumalbog pa siya ng 2 beses sa sahig. Pagkatapos binuhat na siya pabalik sa bulwagan ng pag-aalaga ng isipan. Nang ihain ang almusal sa harap ni Zuheng. Nakita ko ang pananabik sa kanyang mukha, na biglang natigilan. Itinuro niya ang mga platito ng berdeng-berdeng gulay. Jing Shu, anong klaseng pambihirang pagkain ito? Bakit hindi ko pa ito nakikita kailanman? Tiningnan ni Zuheng ang sabaw sa kanyang harapan. Saka tumingin sa akin. Bigla niyang inilapag ng malakas ang mangkok sa mesa. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo. At nagpakita ng isang postura ng pagiging marangal na emperador. Ako ang inyong pinuno, ang tunay na anak ng langit. Paano ako kakain ng ganitong klaseng pagkain? Kung makakarating ito sa iba, hindi ba't pagtatawanan ako ng buong mundo? Skamahalan yung pagkaipit ninyo sa trono ng dragon, hindi ba? Katawa-tawa. Ang mukha ni Zuheng sa bilis na kitang-kita. Ay namula. Natahimik ang buong bulwagan sa loob ng 3 segundo. Pabulong niyang sinabi, problema iyon ng trono ng dragon. Mali ang sukat na ginawa ng ministro ng mga gawaing bayan. 10 beses na mali. Nakangiti akong umupo sa tabi niya. Kumuha ako ng isang piraso ng nilagang broccoli. At inilapit ito sa kanyang bibig. Ayaw ko nito. Kung gayoy, ano po ang gustong kainin ng kamahalan? Patatim? Wala po. Sweet and sour na isda? Wala po. Honey glazed roasted duck? Wala po. Kung ganoon, ano po ang mayroon? Halos maiyak na si Zuheng. Broccoli, pipino at dibdib ng manok. Tenga ng daga at tokwa. Binilang ko sa aking mga daliri. Kamahalan, pumili na lang po kayo ng isa. Matagal siyang nanahimik. Bigla niyang ipinatong ang kanyang baba sa gilid ng mesa. Tumingin siya sa akin mula sa ibaba na may kaawa-awang mga mata, habang nakatitig sa akin. Jing Shu, po. Hindi mo ba ako gusto? Itutuloy. Gusto mo ba akong gutumin hanggang mamatay, para makapalit ka ng mas payat? Noong sinabi niya iyon, may kaunting pagtatampo sa tono ng boses niya. Habang tinitingnan ko ang itsura niya, naiinis ako na natatawa. Kung gusto kong magpalit ng mas payat, bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon? Inilapit ko ulit ang broccoli sa bibig niya. Di ba mas madali kung tumakas na lang ako? Tinitingnan ko ang pisngi niya sa harap ko, na punong-puno ng gulay si Zuheng. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil masunurin pa rin naman si Zuheng, gusto ko na talagang sumuko. Pero ang hindi ko inaasahan ay, ang dami talagang hadlang sa pagpapapayat ni Zuheng. Sa 2 araw, inutusan ko ang mga eunuch. Nabantayan ang emperador sa pagtakbo. Matagal akong naghintay pero hindi ko siya nakita. Na bumalik ang emperador. Sa halip, ang naunang bumalik kaysa sa emperador ay isang amoy ng karne. Sinundan ko ang amoy. Ang eksenang nakita ko. Halos ikahimatay ko. Nakita kong may isang buong pata ng baboy sa bibig ng emperador. Alam ko pong pagod na pagod kayo sa mga gawain ng imperyo, kamahalan. Kaya espesyal ko kayong nilutuan ng pata ng baboy para lumakas kayo. Ako po mismo ang nagluto nito. Nilaga ko po ito ng buong 2 oras. Ang boses ni Sumia Oran sa tabi ay sobrang tamis pakinggan. Ehem. Napansin ni Zuheng na bumalik na ako. Agad niyang itinago ang pata ng baboy sa likod niya. Pero huli na ang lahat. Pasikreto niya akong tiningnan. At dahan-dahang inilahad ang kamay niya. Isang kagat lang, mahal ko. Alam ko nang gagawin niya yan. Buti na lang handa ako. Mula sa aking manggas, inilabas ko ang isang rolyo ng malapad na tape. Sa isang napakabilis na kilos, agad kong tinakpan ang bibig ni Zuheng. Nagulat ang lahat sa paligid. Ang kamay ni Sumia Oran na may dalang lalagyan ng pagkain ay nanigas sa ere. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay parabang may pumindot ng pause. Nanlaki ang mga mata ni Zuheng at umuungol. Napangisi ako ng malamig. Tiningnan ko ng matalim si Sumia Oran. Pati na ang hawak niyang pata ng baboy. Pampalusog ka mo. Sa kapapakain mo, magiging bariles na siya ng kaning baboy. Agad na nagbago ang itsura ni Sumia Oran. Pero mabilis din niyang ibinalik ang kanyang kaawa-awang itsura. Mahal na Reyna. Tungkol po sa sinabi ninyo, nag-aalala lang po ako para sa emperador. Nag-aalala.
Alam mo ba kung gaano nakabigat ang emperador ngayon? Saglit na nag-atubili si Sumiaoran. Hindi ko po alam. Dahan-dahan kong sinabi. Gaya ng inaasahan, gusto lang talagang manuyo nitong si Sumiaoran. Wala siyang pakialam sa kalusugan ni Zuheng. 300 libra. Kung patuloy siyang kakain ng ganyang pata, sa susunod na buwan, aabot na siya ng 350. Sa puntong iyon, hindi na siya magkakasya sa trono ng dragon. Kakailanganin ng ipaayos ang sahig ng buong palasyo. Pag-aalala ba talaga yan sa kanya? O pinapahamak mo siya? Natamim si Sumiaoran sa sinabi ko. Tinitigan ko siya ng may pagmamataas. Ang mga pagkain ng emperador. Simula ngayon ay ako na ang mamamahala. Nanginig ang buong katawan ni Sumiaoran. Muntik nang mahulog ang lalagyan ng pagkaing hawak niya. Nang makita niyang walang epekto ang kanyang panunuyo. Ang lingkod po ay magpapaalam na. Nagbigay galang si Sumiaoran. At nagmamadaling umalis dala ang kanyang pagkain. Pinanood ko siyang umalis. Saka ako lumingon kay Zuheng. Marunong naman pala siyang makiramdam. Agad siyang tumalikod at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa mga sumunod na araw, para kay Zuheng, gumawa ako ng isang mahigpit na plano sa pagpapapayat. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, hinihila ko na si Zuheng mula sa kanyang higaan. Una ay tatakbo siya ng 5 ikot sa hardin ng palasyo. Pagkatapos ay babalik para kumain ng masustansyang almusal. Kasunod nito ay pupunta na sa korte. Pagkatapos sa korte, hihilahin ko na naman siya para mag-ehersisyo. Nag-utos pa nga ako na sa hardin ng palasyo ay magtayo ng isang simpleng gifet. Mayroong mga single bar at parallel bars, jumping rope at dumbbells. At mayroon ding isang malaking gulong na gawa sa kahoy. Ang prinsipyo nito ay katulad ng sa hamster wheel. Mahal na emperador. Ito ay tinatawag na sun and moon wheel. Seryoso kong ipinaliwanag, ginawa ito na parang pag-ikot ng araw at buwan. Para makuha ang spiritual energy ng langit at lupa. Malaki ang benepisyo nito sa kalusugan. Tinitigan ni Zuheng ang napakalaking gulong na iyon. Puno ng pagtutol ang kanyang mukha. Bakit parang pakiramdam ko? Ay para itong ginagamit sa asno para gumiling. Impossible. Ito ay isang sinaunang banal na kagamitan. Espesyal na ginawa para sa kalusugan ng mga emperador. Halika, mahal na emperador, umakyat ka at subukang maglakad. Sa aking pang-uto. Kalahating naniniwala at kalahating nagdududa, umakyat si Zuheng sa gulong. Kakalakad pa lang niya ng 2 hakbang. Ay umingit na ang gulong. Mahal na emperador, bilisan niyo pa po. Napilitan si Zuheng na bilisan ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang katawan na may bigat na 300 kati ay tumatakbo sa ibabaw ng gulong. Ang buong makina ay malakas na umuuga. Ang mga dama at eunuch sa gilid ay namutla sa takot. Natatakot na baka ang bagay na ito ay bigla na lang masira. At mahulog ang emperador. Jing Shu. Hindi ko na kaya. Ang pawis sa mukha niya ay parang ulan na tumutulo. Magtiis ka pa ng kaunti. 15 minuto na lang. Dumaing si Zuheng. 15 minuto. Kahit 1 minuto hindi ko nakakayanin. Sa sandaling iyon, tinawag ko si Weilin para tumulong. May dala siyang isang platong bagong lutong hita ng tupa. Para lang tingnan hindi para kainin. Nakatayo sa harap ng paikutan. Kamahalan, narito na ang hita ng tupa. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Zuheng. Tinitigan niya ang kulay ginto at malutong na hita ng tupa. Malakas siyang lumunok ng laway. Pagkatapos ay para siyang biglang nabuhayan ng dugo. Biglang bumilis ang takbo ng kanyang mga paa. Ang paikutan ay umikot ng mabilis habang lumalangit-ngit. Ang buong makina ay umuungol na parang hirap na hirap. Napanganga ako sa nakita ko. Itong matabang ito para lang sa pagkain. Ay talagang gagawin ang lahat. Gusto ko ng hita ng tupa. Si Zuheng ay parang isang asong nagpapaikot ng gilingan. Tumatakbo sa paikutan habang tagaktak ang pawis. Hawak ni Weilin ang hita ng tupa sa harapan bilang pain. Habang ako naman sa likod ay nag-ooras. Nang gabing iyon, gaya ng dati ay pumunta ako para tingnan ang silid tulugan ni Zuheng. Pagtulak ko ng pinto walang tao sa kama. Saan siya nagpunta? Tanong ko sa bating na nasa pinto. Pautal-utal ang bating. Paumanhin po mahal na reyna. Sabi po ng kamahalan. Napupunta raw po sa silid aklatan para sa mga ulat. Biglang uminit ang ulo ko. Aba Zuheng, nagawa mo pa akong lokohin. Nagmamadali akong naglakad papunta sa kusina ng palasyo. Sa sandaling itinulak ko ang pinto. Walang katao-tao sa loob ng kusina. Mali ba ang hinala ko sa kanya? Nang akma na akong babalik, may naapakan akong isang bagay na malambot, paapala ng isang lalaki. Sabi ko na nga ba, huli ka balbon. Dumiretso ako sa likod ng pinto. Habang pilit kong pinipigilan ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. At hindi nga ako nagkamali. Nakita ko si Zuheng na nakaupo sa likod ng pinto. Na nahihiyang nakatingin sa akin. Hawak ng dalawa niyang matatabang kamay ang isang manok na litson. Habang puno ng mantika ang bibig niya sa pagkain. Puno ng sarsa ang kanyang mukha. May nakasabit pang buto ng manok sa kanyang double chin. Nakakatawa at kaawa-awa siyang tingnan.
May nakasubo pang kalahating hita ng manok sa bibig niya, at nalalaki ang kanyang mga mata. Matalas siyang magsalita. Pinaatras niya ang ilang tao sa likuran ko. Jingshu, gutom ka rin ba? Tanong niya sa tonong nanunuyo. Lumunok ng malakas si Zhu Heng, at nilunok ang hita ng manok na nasa bibig niya. Halos mabulunan siya. Umubo siya ng 2 beses. Napagtantong nagkamali nga siya. Pinilit niyang humiti ng nanunuyo. Gutom na kasi talaga ako. Lumapit ako sa kanya, at tinitigan siya mula sa itaas. Hawakan mo ng 2 kamay ang tubong ito, tapos umikot ka. Kitang-kita sa mukha ni Zhu Heng ang pagtutol, pero sa ilalim ng matalim kong tingin, sumunod pa rin siya at hinawakan ang tansong tubo. Sinubukan niyang umikot ng 1 beses. Creak! Naglabas ng tunog ang tubo na parang hindi na kinakaya ang bigat. Umikot siya ulit ng 1 pa. Creak! Nagsimula nang bumaluktot ang tubo. Pangatlong ikot. Crack! Biglang nabali ang tubo sa gitna at naging letrang BC. Ang 300 librang emperador ay nakabitin doon. Para siyang isang malaking palamuti. Tumahimik ang lahat. Napahawak na lang ako sa mukha ko. Jingshu, sabi ni Zhu Heng habang nakabitin sa baluktot na tubo, na may inosenteng boses. Pakiramdam ko, hindi yata sa kalidad ng tubo ang problema. Mukhang minaliit ko nga talaga ang bigat niya. Kaya naman, sa training grounds, nagpatayo kami ng mas makapal at mas matibay na tubong bakal. Muling pinilit si Zhu Heng na umakyat sa tubo, at paikot-ikot siya roon ng may kabagalan. Nanginginig ang lahat ng taba sa kanyang katawan. Ang mga tagapagsilbi at eunuko sa gilid. Gustong tumawa pero hindi magawa. Namumula na ang mga mukha nila sa pagpipigil. Nasa gilid naman ako para gabayan siya. Mahal na hari, itaas ang binti, tama. Ganyan nga, gamitin mo ang lakas ng braso mo. At tighten mo ang core mo. Humihingal na umikot si Zhu Heng ng ilang beses. Para na siyang mababaklas. Jingshu, hindi ko na talaga kaya. Konting tiis pa. 2 set na lang. Itutuloy, 2 set. Hindi na ako makagawa kahit 1 set. Kung ganoon, gawin mo ang kalahating set. Kahit kalahating set ay hindi ko na kaya. Di gawin mo ang sangkapat. Sumisigaw sa isip si Zhu Heng. Ano bang pinagkaiba niyan? Maraming beses na niyang sinabi sa sarili. Para naman sa ikabubuti ko ang ginagawa ni Jingshu. Hindi ako pwedeng magalit. Kung hindi, sa ugali kong ito. Noong una pa lang sinabi sa akin ni Jingshu na kailangan kong magpapaya. Dapat nagalit na ako. Siya ang pinuno ng isang bansa. Walang sinuman ang may karapatang mandiri sa kanya. Kaya kung ano ang sabihin ni Jingshu ay siyang sinusunod ko. Sa wakas ay natapos din ang paghihirap sa pole dancing. Dinala ko na naman siya. Sa tabi ng koi pond sa hardin ng palasyo. Pinagmasdan ni Zhu Heng ang lawa ng koi. Napuno ng pagtataka sa kanyang mukha. At tinanong pa rin niya ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi mo naman siguro ako. Paglalanguyin kasama ng mga isdang ito, di ba? Nagkunwari akong misteryosa, at umiling gamit ang aking kamay. Kamahalan ang susunod na gawain, ay ang pagtakbo sa tubig. Mas malakas ang water resistance kaysa sa hangin. Kaya mas maraming calories ang nababawas. Paliwanag ko, at saka, hindi ito gaanong nakakaapekto sa tuhod. Hindi ito makakasama sa kasukasuan. Walang pero. Nakita ko ang kanyang pag-aalala. Sobrang mahalaga sa kanya ang kanyang buhay. Walang problema. Hindi malalim ang tubig. Hanggang baywang lang. Tinuro ko ang lawa. Tingnan mo. Ang pinakamalalim na bahagi ay hanggang dibdib mo lang. Sumilip si Zhu Heng sa lawa. Ang mga koi sa loob ay payapang lumalangoy-langoy. Para siyang sa wakas ay nakapagdesisyon na. Nag-aalangang pumasok sa lawa. Hindi nga malalim ang tubig. Hanggang baywang lang niya. Sinubukan niyang maglakad ng 2 hakbang sa tubig. At totoo ngang nahirapan siya. Dahil sa puwersa ng tubig. Naging napakahirap ng bawat hakbang niya. Nag-uutos ako mula sa pampang. Binilisan ni Zhu Heng ang kanyang mga hakbang. At nahirapang tumakbo sa loob ng lawa. Nagtilamsikan ang tubig. Natakot ang mga koi at nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Magaling! Panatilihin mo ang bilis na iyan. Isa pang ikot. Nagtiimbagang si Zhu Heng habang tumatakbo sa tubig. Ang pawis na humalo sa tubig ng lawa ay umago sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Biglang tumalon si Zhu Heng mula sa tubig. Hawak ng 2 kamay ang kanyang tiyan. Kinagat ako ng isda sa tiyan. Takot na itinuro ni Zhu Heng ang ibabaw ng tubig. Isang koyang inosenteng nagbubuga ng mga bula. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. Nagdududa kung totoo ba o hindi ang sinasabi niya. Nakita kong itinaas niya ang kanyang damit. At totoo nga, sa kanyang maputing tiyan, mayroong isang maliit na pulang marka. Mukha ngang kinagat siya ng isda. Kaawa-awang gumapang paakyat si Zhu Heng sa pampang. Basang-basa ang buong katawan. Ang kanyang maharlikang kasuotan ay dumikit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng hugis, ng kanyang matabang katawan. Umupo siya sa gilid ng lawa. Mukha siyang gusgusin at kaawa-awa.
hindi malaman kung saan sumulpot si Weilin. Nag-abot ng isang tuyong tuwalya. Kamahalan, heto po. Kinuha ni Zuheng ang tuwalya, at akmang pupunasan na ang kanyang mukha. Pero nakita niya ang titig ko. Nadiretso at nakatitig sa dibdib ni Weilin. Nadiretso at nakatitig sa dibdib ni Weilin. Si Weilin ay nakasuot ng manipis na puting damit ngayon. Nang mabasa ng tubig mula sa lawa, dumikit ito ng mahigpit sa kanyang katawan. Bahagyang nasisilip ang mga muscle sa dibdib at tiyan, na nakakaakit ng imahinasyon. Napalunok ako ng laway. Ang hindi ko napansin, ay ang biglang pagsama ng timpla ng mukha ni Zuheng. Weilin, maaari ka nang umalis. Masusunod, yumuko si Weilin at umatras. Ngunit ang mga mata ko, ay sinundan pa rin siya habang papalayo. Pagkatapos, ang boses ni Zuheng, ang pumutol sa malisyoso kong iniisip. Jing Shu. Sumagot ako nang wala sa sarili. Ang tingin ko ay nakapako pa rin sa direksyon kung saan umalis si Weilin. Jing Shu, pagtaas ng boses ni Zuheng. Ano ba, wag mo akong istorbohin. Sa wakas ay natauhan ako, at nakita ko ang bilugang mukha ni Zuheng, na nakaharap mismo sa akin, na may ekspresyong bibihirang maging madilim. Ganoon ba kagandang pagmasdan ang likod ni Weilin? Abat matalas din pala ang mata ng matabang to. Tumayo si Zuheng, ang kanyang napakalaking katawan, ay may bigat na papalapit sa akin. Ako ang nasa harap mo. Pero imbes na sa akin, sa isang bantay ka pa nakatingin. Tiningnan ko siya. Sa itsura niyang halatang nagsiselos. At bigla akong natawa. Mahal na emperador, nagsiselos ka ba? Nagsiselos, ako. Hindi ah. Hindi ko napigilang tumawa. Ang pagsiselos ng matabang to, ay medyo nakakatuwa rin pala. Inabot ko ang kamay ko at hinaplos ang mukha niya. Huwag ka nang magalit. Nakita ko lang kasing basa ang damit niya. At naisip ko na ang ganda ng hubog ng katawan niya. Maganda ang hubog. Lalong lumamig ang boses ni Zuheng. Hindi kamahalan. Ang tinutukoy ko po ay ang linya ng damit. Itutuloy. Yung pagkakagawa po ng damit niya. Talagang napakaganda. Tinitigan ako ni Zuheng ng 3 segundo. Pagkatapos ay malungkot siyang tumalikod. Gusto ko ring magkaroon ng ebs. Natigilan ako sandali. Pagkatapos ay natawa ako. CJ, kung ganoon, kailangan niyong magsumikap, kamahalan. Seryoso ako. Ikinuyom ni Zuheng ang kanyang kamao. Pero bago iyan, huminto siya saglit. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Bawal ka nang tumingin sa ibang lalaki. Nagtaas ako ng kilay. Mukhang mahirap iyan. Ang lahat ng opisyal sa korte, mga gwardya sa palasyo. Marami sa kanila ang gwapo. Ililipat ko silang lahat. Ipapatapon ko sila sa hangganan para magkumpuni ng Great Wall. Seryoso ka ba? Tinitigan ko ang bilugang mukha ni Zuheng. Sinusubukang alamin kung nagbibiro ba siya. Pero sa mga mata niyang palaging, halos maging isang guhit na lang dahil sa katabaan, ay may kislap ngayon ng panganib. Kumabog ang dibdib ko. Mukhang hindi nagbibiro ang matabang ito. Nang gabing iyon, nakatanggap si Weilin ng isang kakaibang utos ng emperador, ang commander ng lihim na gwardiya na si Weilin. Simula sa araw na ito, ay inaatasan na linisin ang lahat ng arinola sa palasyo. Sa loob ng 1 buwan, hawak-hawak ni Weilin ang utos ng emperador. Tulala, ano bang nagawa niyang mali para maglinis ng kubeta? 10 araw ng pagpapapayat ni Zuheng. Nagkagulo ang korte. Ang paksyon na pinamumunuan ng inang reyna na nag-aalala sa kalusugan ng hari, ay kinumbinsi ang lahat ng opisyal sa korte, para sama-sama akong akusahan ng pagmamaltrato sa hari. Mahal na hari, nanginginig na tumayo ang matandang punong ministro. Maging ang maputi niyang balbas ay nanginginig. Pinipilit po kayo ng mahal na reyna na magyeta at mag-ehersisyo. Nakakasama po ito sa kalusugan ng kamahalan. Nagmamakaawa po kami, mahal na hari, na pangalagaan ninyo ang inyong kalusugan. Tama po, mahal na hari. Pagsang-ayon naman ng isa pang ministro. Tingnan niyo po, pumapayat na kayo. Kung magpapatuloy po ito, manganganib po ang inyong kalusugan. Sumasang-ayon ako, sumasang-ayon din ako. Sa isang iglap, maraming opisyal ang sabay-sabay na lumuhod sa korte. Nakaupo si Zuheng sa kanyang trono. Tumingin siya sa mga ministro, at pagkatapos ay tumingin sa akin na nakatayo sa gilid. Kitang-kita ang pag-aalangan sa kanyang mukha. Napangisi ako ng mapakla. Naglakad ako papunta sa gitna ng bulwagan, at tumingin sa paligid. Mga Ginoo, mayroon akong ilang salitang nais iparating. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin o hindi. Sinasabi ninyo na sinisira ko ang kalusugan ng kamahalan. Kung gayon, ako naman ang magtatanong. Ano ba ang ibig sabihin ng pangangalaga sa kalusugan ng kamahalan? Siyempre, ang hayaan ang mahal na hari na kumain at uminom ng maigi. At mamuhay ng marangya at komportable. Kumain at uminom ng maigi. Ang mahal na hari, sa 2 hakbang niya ay 3 beses na siyang humihingal. Ni hindi na nga siya makasakay sa kabayo. Kailangan pa siyang alalayan para lang makaakyat ng hagdan. Ito ba ang tinatawag ninyong pangangalaga sa kanyang kalusugan? Natahimik ang buong korte. 24 na taong gulang pa lamang ang mahal na hari ngayong taon. Patuloy ko.
Nasa kasagsagan siya ng kanyang lakas. Pero tingnan ninyo siya. Ngayon, may timbang siyang 300 jin. Napakataas ng panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Anumang oras ay maaaring bumagsak. Iyan ba ang tinatawag ninyong pag-aalaga sa kalusugan ng emperador? Nagkatinginan ang mga ministro. May gustong tumutol. Ngunit ibinuka lang ang bibig. At hindi malaman ang sasabihin. Alam ko. Mga Ginoo, tunay na para sa kabutihan ng emperador ang inyong hangarin. Ngunit maraming paraan para maipakita iyon. Hindi lang sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya hanggang sa maging bilog na bola. Ang matatawag na mabuti. Ang matatawag na mabuti. Sa loob ng korte, umalingaw-ngaw ang mga singhap ng pagkabigla. Nakaupo si Zhu Heng sa trono ng dragon. Sa kanyang mabilog na mukha, bakas ang magkahalong emosyon. Gusto niyang magalit, pero pakiramdam niya ay may punto ang sinabi ko. At saka, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Mga Ginoo, sinasabi ninyong minamaltrato ko ang emperador. Kung gayon, tatanungin ko kayo. Sa 10 araw na pagdidieta ng emperador, hindi ba't mas sumigla siya kaysa dati? Hindi ba't mas mabilis na siyang maglakad ngayon? Hindi ba't hindi na siya inaantok sa mga pagpupulong? Natahimik ang mga ministro. Sa katunayan, sa nakalipas na 10 araw, ang kalagayan ng emperador ay kitang-kitang bumuti ng malaki. Dati, tuwing may pagpupulong sa korte, madalas siyang umidlip habang nakaupo sa trono ng dragon. Pero ngayon ay nananatili siyang alerto at nakikinig sa buong sesyon ng korte. Kaya ang masasabi ko, hindi ko minamaltrato ang emperador. Bagkus ay tinutulungan ko siya. Tinutulungan siyang mabuhay ng mas matagal. Tinutulungan siyang maging isang mas mahusay na emperador. Nabalot ng katahimikan ang korte. Ibinuka ng matandang punong ministro ang kanyang bibig. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako. At umatras pabalik. Noong akala ko, sa landas ng pagpapapayat kay Zhu Heng, ay wala nang hahadlang. At sa paglipas ng 1 araw, lumipas ang 2 buwan kalahating taon. Ang panahon ay lumilipad na parang pana. Ang mga taon ay dumadaang parang shuttle. Pagkatapos ng kalahating taon ng pagsisikap, sa wakas ay pumayat ako ng 10 jin dahil sa pagod. Sa sandaling ito, nakaupo ako sa isang batong upuan sa hardin ng palasyo. Habang tinitingnan si Zhu Heng sa malayo, na isa pa ring bundok ng laman na 300 jin ang bigat. Tahimik na tumulo ang aking mga luha. Tahimik na tumulo ang aking mga luha. Mahal na Reyna, ang personal na dama sa palasyo. Si Choir ay nagulat. Ayos lang po ba kayo? Walang emosyon kong binitawan ang aking kamay. Iniisip ko lang, nitong nakalipas na kalahating taon, ano ba talaga ang pinaggagawa ko? Si Choir ay maingat na tiningnan ang aking ekspresyon, at hindi nangahas na magsalita. Kalahating taon, isang buong kalahating taon. Napakahirap, sobra talagang hirap. Kalahating taon, kung ginamit ko lang sana ito sa pag-aalaga ng baboy. Ang mga baboy ay pwede na sanang ibenta. Ako si Lin Jingshu, isang tao na sa modernong panahon, kayang magpabalik-balik sa Korea sa loob ng 24 na oras. Para manood ng concert, at pumasok sa trabaho kinabukasan ng nasa oras, isang matinding tao. Isang fangirl na may bakal na determinasyon, ay hindi man lang mapapayat ang isang matabang lalaki. 60 beses, sa nakalipas na kalahating taon. Si Zhu Heng, nakapagsimula na siya ng 60 beses na diet plan, at 60 beses din siyang nabigo. Sa tuwing magsisimula siya, laging punong-puno ng determinasyon. Tapos, ningas kugon lang pala. Sa huli, dahil sa iba't ibang matatamis na tukso ng mga konsorte, tuluyan na siyang sumusuko. Sa tingin ko, hindi ko tinutulungan ang asawa kong magpapayat. Para akong nag-aalaga ng isang dambuhalang sanggol. Hayaan mo na siya. Sabi ko kay Choir. Bahala siya sa buhay niya. Kamahalan, hindi niyo na po ba tutulungan ang emperador na magpapayat? Gulat na tanong ni Choir. Anong tulong? Naliwanagan na ako. Itong si Zhu Heng ay talagang wala ng pag-asa. Kahit anong pagsisikap ang gawin ko, kakain at kakain pa rin siya. Naalala ko tuloy yung kasabihan, na mas atat pa ang alalay kaysa sa amo. Imbes na pilitin siya, mas mabuting sarili ko na lang ang pagbutihin ko. Sa loob ng kalahating taon, imbes na subukang baguhin ang asawa ko, mas mabuti pa sigurong magpalit na lang ng bagong asawa. Mas madali pa. Imbes na subukang baguhin ang asawa ko, mas mabuti pa sigurong magpalit na lang ng bagong asawa. Mas madali pa. Tumayo ako, at pinagpag ang mga latak ng tsaa sa palda ko. Sakto namang nakasalubong ko si Sumia Oran. Nagaling sa kabilang dulo ng hardin. Ngumiti si Sumia Oran. Tapos, sinabi niya na parang walang mali siya. Aba, ikaw pala yan, ate. Kagabi, sa palasyo ko po naghapunan ang emperador. Kumain po siya ng 3 malalaking mangkok ng noodles. Sinabihan ko po siyang hinai-hinailang sa pagkain. Pero sabi niya, minsan lang daw siyang makadalaw. Kaya kailangan niyang sulitin. 3 malalaking mangkok ng noodles. Nagpapakahirap ako rito. Nagumawa ng diet plan para sa kanya. Tapos siya naman, pumunta pa sa palasyo ni White Lotus para kumain ng 3 malalaking mangkok ng noodles. Talaga ba? Ngumiti ako. Isang ngiting walang kabuhay-buhay.
Aba, maganda yan. Basta masaya ang mahal na hari. Halatang hindi inaasahan ni Sumiaoran na ganito ang magiging reaksyon ko. Natigilan siya sandali. Ate, hindi ka galit. Bakit naman ako magagalit? Ano nang ikagagalit ko? Itinagilid ko ang ulo ko. Kung gusto kumain ng mahal na hari, edi kumain siya. Hindi naman ako ang nanay niya. Pagkasabi ko noon ay tumalikod na ako at umalis. Naiwan si Sumiaoran na nakatulala. Gulat na gulat ang itsura. Paglabas ko ng hardin, pabilis ng pabilis ang mga hakbang ko. Pabilis ng pabilis, hanggang sa halos patakbo na. Akong bumalik sa aking silid. Isinara ko ang pinto ng pagkalakas-lakas. Napasandal ako sa pinto, at napaupo sa sahig. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi masakit. Kahit pagfa-fangirl, hindi ganito kapagod. Bulong ko sa sarili ko. Nangingilid ang mga luha ko. Kasi kapag nagfa-fangirl ka, kahit papaano, ang idol mo nagliliwanag pa sa entablado. Binibigyan ako ng inspirasyon. Samantalang itong matabang to, ay ewan, ayoko nang isipin. Wala nang pag-asa, bahala na. Idinedeklara ko ng unilateral na isinusuko ko na ang dakilang misyon na pagpapapayat ni Zuheng. Mula noong araw na iyon, tuluyan ko nang hinayaan ang lahat. Tutal, hindi naman pumapayat ang mahal na hari. Kung ganun, hayagan ko nang pagnanasaan ang lahat ng gwapong lalaki. Kinabukasan, sa hardin ng palasyo, nagdaos ako ng isang pagtatanghal ng martial arts para sa mga machong lalaki. Kinabukasan, sa hardin ng palasyo, nagdaos ako ng isang pagtatanghal ng martial arts para sa mga machong lalaki. Ang mga piling kawal ng Imperial Guard ay tinipon sa hardin ng palasyo. Lahat sila ay nakahubad baro. Nagpakitang gilas sa pagsuntok, pag-eskrima at paggamit ng sibat. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang balat na kulay tanso. Dumadaloy ang pawis sa guhit ng kanilang mga kalamnan. Bawat kalamnan nila ay kumikinang. Nakaupo ako sa pangunahing pwesto. May hawak na isang baso ng malamig na plum juice. Ang mga mata ko ay walang tigil sa paglilibot. Ayos to. Matikas ang tindig. Pwede na rin yon. Ang ganda ng pagkakaporma ng braso niya, Tingnan mo yon, ang tikas ng tindig. Ang ganda talaga ng hubog. Si Kuya na nasa tabi ko ay takot na takot habang nakikinig. Mahal na Reyna, hinaan niyo po ang boses niyo. Baka may makarinig sa inyo. Ano na kinatatakot mo? Binaliwala ko lang siya. 6 na buwan kong sinanay si Zuheng. Pero siya mismo ang hindi nagsikap. Wala na siyang pag-asang umayos. Kaya huwag niya akong sisisihin. Bumaba pa ako sa mga baitang. At lumapit sa isang matipunong bantay. Iniunat ko ang kamay ko at hinipo ang kanyang ebs. Grabe ang hubog nito. Taos puso kong puri. Kung sa modernong panahon to, at marunong pang sumayaw ng mapang-akit. Siguradong siya ang magiging bida sa isang male model club. Agad na namula ang mukha ng bantay hanggang sa kanyang bato. At siya inaniga sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko alam kung ano ang area. Hindi ko napansin. Sa likod ng batuhan sa di kalayuan, isang pares ng mata ang masamang nakatitig sa akin. Ang mga matang iyon ay puno ng pinipigilang galit. Si Zuheng ay nakatayo sa likod ng batuhan. Ang kanyang katawan na 300 libra ay bahagyang nanginginig dahil sa galit. Tinitingnan niya ako. Habang nagpapakasaya sa piling ng mga maskuladong lalaki. Tinitingnan ang aking mga kamay na humahaplo sa mga ebis ng iba. Tinitingnan akong tawa ng tawa. Crack na basag ang singsing na jade sa kamay niya. Sa isang iglap, halos naubos ang mga gwapong lalaki sa palasyo. Pagkagising ko kinabukasan, nalaman kong ang buong harem ay parang isinailalim sa isang mahika. Lahat ng mga gwardyang may itsura, mga bating at ministro, lahat sila ay naglaho. Choir! Nasaan na yung gwardyang matikas ang tindig? Pinadala para magbantay sa libingan ng emperador. Yung may katawang maskulado. Pinadala sa hangganan para ayusin ang Great Wall. Yung malapad at maganda ang likod. Pinadala sa kwadra para maglinis ng dumi ng kabayo. Natahimik ako ng 3 segundo. At bigla na lang natawa. Ayos ka rin, Zuheng. Ang tindi mo. Hindi nagtagal ay inanunsyo ni Zuheng. Nasisimulan niya ang kanyang ika-61 pagdadayat. Akala ko sa pagkakataong ito ay magiging katulad lang ng nakaraang 60 beses. Ningas kugon lang. Pero nagkamali ako. Ang Zuheng sa pagkakataong ito ay parang naging ibang tao. Hindi na siya nagrereklamo ng hirap o pagod. Hindi na rin siya kumakain ng merienda ng patago. Hindi na tumatakbo papunta sa kusina sa gitna ng gabi. Tuwing umaga bago pa man sumikat ang araw ay bumabangon na siya para tumakbo. Ang pagkain ay istriktong sinusunod ayon sa itinakda kong meal plan. Walang pinalampas na kahit anong ehersisyo. Siya pa nga ang kusang lumapit kay Weilin. Kahit na hindi pa rin maganda ang tingin niya rito. Para gawin siyang kasama sa pagsasanay. Nakatayo si Zuheng sa training ground. Seryoso ang kanyang mukha. Weilin. Turuan mo akong magsanay. Pagsasanay sa martial arts. Mula noong araw na iyon, 10 beses na tumindi ang pagsasanay ni Zuheng. Ang pagtakbo ay naging 10 ikot mula sa 5. Ang pagbuhat ng pabigat ay naging 30 jin mula sa 10. Mula sa hindi makagawa ng push-up, hanggang sa nakakagawa na siya ng 20 habang nagtitiis.
Kusang loob pa siyang humingi ng karagdagang pagsasanay. Hindi natutulog sa gabi. Nag-squat at crunches sa kanyang silid. Hanggang sa basang-basa na ng pawis ang buong katawan niya. Saka lang siya babagsak sa kama. Ang matinding dedikasyon ni Zhu Heng ay mabilis na kumalat sa korte. Isang araw sa pagpupulong sa umaga, ang mga ministro ay nakapila gaya ng dati. Naghihintay sa pagdating ng emperador. Ngunit ang dumating ay hindi ang panawagan para simulan ang pagpupulong, kundi isang hindi kapani-paniwalang utos ng hari. Sa biyaya ng langit, ang emperador ay nag-utos. Simula sa araw na ito, araw-araw bago ang pagpupulong sa korte, lahat ng opisyal sa kabisera ay kailangang tumakbo ng 3 ikot sa paligid ng palasyo, bago sila makapasok sa bulwagan para sa pagpupulong. Ang sinumang hindi tumakbo, ay babawasan ng kalahating buwang sahod. Ang mga hindi makasunod sa loob ng 1 buwan, ay ibababa ng 1 ranggo. Ito ang utos. Nagulat ang buong korte. Ang matandang punong ministro ang unang tumutol. Kamahalan, hindi ito nararapat. Lahat kami ay mga opisyal na sibil. Paano kami makakatakbo ng 3 ikot? Walang emosyon ang mukha ni Zhu Heng. Kung hindi ninyo kayang tumakbo, maglakad kayo. Kung hindi ninyo kayang maglakad, gumapang kayo. Kailangan ninyong tapusin. Ngunit kamahalan, pinutol siya ni Zhu Heng sa pagsasalita. Mahigit 50 anyos pa lang kayo. At ganyan nakahina ang inyong katawan. Nabalitaan ko. Halos hindi ka na makahinga noong huli kang umakyat sa hagdan. Napatigagal ang matandang punong ministro at hindi makapagsalita. At isa pa, simula sa araw na ito, ang pagpupulong sa umaga ay papalitan ng ehersisyo sa umaga. Magsasagawa muna tayo ng 30 minutong ehersisyo para magbawas ng taba. Pagkatapos ay tatalakayin ang mga usapin ng bansa. Ehersisyo para magbawas ng taba. Nagkatinginan ang mga ministro sa isa't isa. Nakaupo si Zhu Heng sa trono ng dragon, habang tinitingnan ang mga naglalakihang tiyan sa ibaba. Ang mga ministro na may tiyan na parang tambol. Sa sandaling iyon, kinailangan niyang aminin na ang ganitong katabaan ay talagang hindi magandang tingnan. At hindi rin ito malusog. Noong una, nang hikayatin siya ni Jing Shu na magbawas ng timbang, inakala lang niya na binibiro siya nito. Kaya para hindi ito masaktan, kahit na naging katatawanan siya ng maraming beses, sinubukan pa rin niyang makipagtulungan sa abot ng kanyang makakaya. Ang kanyang minamahal ay talagang mahilig sa magagandang bagay. Gustong-gusto nitong tumingin sa magagandang bagay. Nagalit din siya. Dahil dito, pinalayas pa niya mula sa palasyo ang lahat ng mga lalaking posibleng masulyapan ni Jing Shu. Pansamantala niyang ipinatapon ang lahat. Ngayon, naiintindihan na niya ang mabuting intensyon nito. Marahil ang hinahangad ni Jing Shu ay hindi ang kanyang magandang panlabas na anyo, kundi ang magkaroon siya ng malusog na pangangatawan. Kaya naman, sa korte ng dinastyang Dayuan, isang pambihirang tanawin na hindi pa kailanman nakita ang naganap. Itutuloy. Isang pambihirang tanawin na hindi pa kailanman nakita ang naganap. Ang lahat ng opisyal, sibil man o militar, ay sabay-sabay na nag-ehersisyo ng high knees. Lahat sila ay humihingal na parang mga kalabaw. At basang-basa ng pawis. Pinangunahan ng emperador sa trono ng dragon ang ehersisyo. Sa bawat pagtalo ng kanyang katawan na may bigat na 150 kilo, nayayanig ang sahig ng bulwagan. Mula noon, ang buong korte ay napasailalim. Sa takot na dulot ng sapilitang pagpapapayat. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, ang mga ministro, kailangan bumangon para tumakbo. Pagkatapos tumakbo ng 3 ikot kailangan pang mag-ehersisyo para magsunog ng taba. Pagkatapos lang ng ehersisyo saka pwedeng simulan ang pagpupulong. Lahat sila ay namumutla sa pagod. Dati kapag may pagpupulong sa korte madalas pa itong mangyari. Yung mga ministro nag-aaway-away. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang dahil lang talaga sa sobrang lakas nila dahil busog. Dahil bago ang pagpupulong. Pagkatapos pagdaanan ang sunod-sunod na ehersisyong pampapayat. Humina na ang boses ng lahat. Kahit pagkatapos ng pagpupulong, wala na silang lakas para magsalita. May mga palihim na nagrereklamo. Hindi raw ito pagpupulong sa korte. Pahirap daw ito. Mayroon ding palihim na nagsumbong sa Inang Reyna. Hindi nakialam ang Inang Reyna. Kung gusto ni Heng Heng magpapayat edi hayaan ninyo. Si Sumiaora naman gusto sanang samantalahin ang pagkakataon para gumawa ng gulo. Pero agad siyang pinagbawalan ni Zhu Heng na lumabas ng silid. Ang dahilan ay masama raw ang pakiramdam ng mahal na konsorte. Kailangan niyang magpahinga. Ang totoo niyan ay natatakot lang siya, na baka magdala na naman ito ng pata ng baboy para tuksuhin siya. At ganoon na nga, matapos sa wakas ay maintindihan ni Zhu Heng ang lahat ng sakripisyo ko. Ang kanyang pagpapapayat ay naging kusa na at hindi na pilit. Pumasok na sa 2 buwan ang pagpapapayat. Dahil itong mga nakaraang araw, hindi ko na masyadong pinakialaman ang pagpapapayat ni Zhu Heng. Kaya napagdesisyonan kong bisitahin siya. Pagdating ko sa labas ng lugar ng pagsasanay, nakita ko si Zhu Heng mula sa malayo. Nakaupo ang emperador kasama ang dakilang general. May maliit na mesa sa harap nila. Hawak ni Zhu Heng ang isang mangkok na puno ng maputing kanin. At may sinasabi siya sa dakilang general. Biglang nag-iba ang itsura ng mukha ko. Malinaw kong naaalala na hindi pa oras ng pagkain. Akala ko pa naman may pagbabago na.
Iyon pala ay patago na naman siyang kumakain. Itinaas ko ang aking palda. At galit na tumalikod at umalis. Sa training grounds, si Zhu Heng ay naglalaro ng Go kasama ang general. Hawak niya ang isang lalagyan ng Go, na may lamang mga puting piyesa. Seryoso niyang pinag-iisipan ang susunod niyang galaw. Sa kanyang bilugang mukha, lumabas ang dalawa niyang dimples. Araw-araw akong tumatakbo nitong mga nakaraang araw. Lalo tuloy lumilinaw ang isip ko. Tama si Jing Shu. Ang pagpapapayat ay hindi lang maganda para sa katawan. Maganda rin ito para sa isip. Ibinaba niya ang piyesa, at hindi niya napigilang tumingin. Sa direksyon ng pasukan ng training ground, nakita niya akong nakatayo sa may pinto. Kaya naman ng akmang magpapasikat na siya, para ipakita ang angkin niyang talino. Nakita niyang para akong galit, na mabilis na umalis habang hawak ang aking palda. Jing Shu, bigla siyang napatayo, at inabot ang kamay para pigilan ako. Hindi. Jing Shu, nakatayo lang si Zhu Heng. Tulala ang mukha. Bakit umalis ang reyna? Nagtataka siyang lumingon sa general. Naguluhan din ang general. Hindi ko rin po alam, kamahalan. Sakto namang, may isang eunuch na lumapit na may dalang tray. Kamahalan, oras na po para sa inyong sabaw. Sa tray ay may isang mangkok ng umuusok na sabaw. Ang hugis at kulay ng mangkok ay parehong-pareho sa lalagyan ng Go na hawak ni Zhu Heng. Tiningnan ni Zhu Heng ang lalagyan ng Go sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ang mangkok ng sabaw na dala ng eunuch. At muli ang lalagyan ng Go na hawak naman ng general. Nagkatinginan silang tatlo na may pagtataka. Ang hawak ni Zhu Heng ay may lamang puting piyesa. Ang lalagyan ng Go at ang mangkok ng sabaw na dala ng eunuch ay talagang magkamukha. Hindi. Ito ay Go. Hindi kanin. Itutuloy. Hindi kanin. Pinipigilan ng general ang kanyang tawa. Kamahalan. Ngayon, alam na po ng inyong lingkod kung bakit umalis ang mahal na reyna. Itinuro ni Zhu Heng ang direksyon kung saan ako umalis. Nag-iba ang tono ng kanyang boses. Napatadyak si Zhu Heng sa pagkataranta. Ang isang matabang may hawak ng garapon ng Go ay sasabihan pa rin ng mga tao na kumakain. Labis akong nasasaktan. Walang gana siyang bumalik sa pagkakaupo sa kanyang silya. Yakap-yakap ang garapon ng Go. Lubos na siyang nawalan ng sigla. Ang paghusga sa puso ng tao ay parang isang malaking bundok. Bulong niya sa kanyang sarili. Puno ng hinanakit ang kanyang boses. Sa mga sumunod na araw, sinimula ni Zhu Heng ang kanyang huling matinding pagsasanay. Halos hindi na siya kumakain. Tanging mga pangunahing sustansya na lamang ang kanyang kinakain araw-araw. Ang lahat ng natitirang oras ay ginugol niya sa pag-ehersisyo. Pagtakbo, paglangoy, pagbubuhat, pakikipaglaban, yoga. Lahat ng ehersisyong kaya niyang gawin ay ginawa niya. Nakikita ko siyang pumapayat sa bawat araw na lumilipas. Masaya ako pero kasabay nito ay nag-aalala rin. Kamahalan, huwag po ninyong masyadong pilitin ang inyong sarili. Mas mahalaga po ang inyong kalusugan. Nagpunas ng pawis si Zhu Heng. Ayos lang ako. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kaginhawaan. Kitang-kita ang kanyang pagbabago. 200 libra, 170 libra. Sa bawat librang nababawas sa kanya, mas lalong nagiging malinaw ang kanyang mga tampok sa mukha. Ang kanyang mga mata na singkit ay lalong lumalalim. Ang kanyang ilong ay lalong tumatangos. Ang linya ng kanyang panga ay lalong tumatalim model. Ang walang kapantay na kagandahan na ikinubli ng katabaan ay unti-unti nang muling nagpapakita sa mundo. Pero, noong nasa huling yugto na ang kanyang pagpapapayat, isang malaking pangyayari ang naganap. Nag-aklas na ang prinsipe ng Timog. Gamit ang dahilan na lilinisin niya ang korte. 100,000 sundalo ang nakapalibot sa lungsod. Nagkaroon ng matinding takot sa korte. Kamahalan, ang mga pangunahing tropa ng prinsipe ng Timog ay nasa 30 lina ang layo sa labas ng lungsod. Kamahalan, 30,000 lang ang mga sundalong nagbabantay sa lungsod. Baka hindi natin sila kayanin. Nagmamakaawa po kami, kamahalan, na umiwas muna kayo sa panganib at ilipat ang kabisera sa Timog. Nakaupo si Zhu Heng sa trono ng dragon. Walang emosyon siyang nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga ministro. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakaupo. Habang dinarama ang sarili niyang katawan sa ilalim ng roba ng dragon. At ang napakalaking pagbabagong nangyari dito. Matangkad at matipuno. Isang katawan na puno ng lakas. Malapad ang balik at makitid ang baywang. Puno ang mga kalamnan sa dibdib. Kitang-kita ang kanyang 8-pack abs. Ang E-lines ay malalim hanggang baywang. Makinis ang mga linya, perpekto ang proporsyon. Hinaplos niya ang sariling mukha. Matutulis na kilay, mga matang parang bituin. Matangos na ilong. Manipis na mga labing bahagyang nakatikom. Ang panga ay kasing talim ng kutsilyo. Isang pares ng mga matang singkit na malalim at madilim. Ang mga dulo ng mata ay bahagyang nakaangat. Nagdadala ng likas na bagsik at pang-akit. Iba na siya kumpara sa dati. Hindi lang dahil kaya na niyang kontrolin ang sarili niyang katawan, kundi mas may tiwala na rin siyang pamunuan ang buong bansa. Bumaba si Zhu Heng mula sa trono ng dragon. Matatag at malakas ang kanyang mga hakbang. Iparating ang utos. Magtipon ang mga gwardya ng imperyo. Ako mismo ang lalaban.
Ang dakilang general ay lumuhod sa isang tuhod. Handa po akong pamunuan ang hukbo sa laban. Manatili na lamang po kayo rito, kamahalan. Hindi na kailangan. Kinuha ni Zhu Heng ang mahabang espadang nakasabit sa dingding. Hinugot ang espada mula sa kaluban. Ang kislap nito ay parang niebe, at sumalamin dito ang kanyang malademonyong kagwapuhan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan ng bulwagan. Malamig na kumikinang ang kanyang baluti sa sikat ng araw. Pagdating niya sa may pinto, bigla siyang huminto. Lumingon siya pabalik. Dinaanan ng kanyang tingin ang lahat ng opisyal. Hanggang sa tumama ito sa akin na nakatayo sa sulok. Mahal ko. Tumingin kang mabuti. Ang gwapo ng asawa mo, hindi ba? Napanganga ako. Natulala ang isip ko. Iisa lang ang paulit-ulit sa isip ko. Ito. Ito ba yung mahina kong asawa? Nasaan na yung 300 libra na parang bola? Nasaan na yung double chin? Nasaan na yung 3 patong na tiyan? Yung itsurang kaawa-awa. Nakapagsinigawan ng inang Reyna, ay tumitiklop na parang isang duwag. Ang lalaking ito na nakatayo sa harap ko. May taas na 188 sentimetro. Kasama pa ang kanyang malademonyong mukha. Nagpabilis ng tibok ng puso ko sa 180. Nagmartsa siya palabas ng bulwagan. Kumikinang ang kanyang baluti sa sikat ng araw. Nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Pinapanood ang kanyang likod. Halos tumulo na ang laway ko. Choir. Nanaginip ba ako? Pati si Choir ay natigilan. Mahal na Reyna. Pakiramdam ko rin po ay parang isang panaginip. Kung gayon, huwag mo akong gisingin. Hinawakan ko ang aking dibdib. Hayaan mo muna akong managinip ng kaunti pa. Sa labas ng tarangkahan ng lungsod, naghaharap ang 2 hukbo. Nakasakay ang prinsipe ng timog sa isang matikas na kabayo. Sa likod niya ay ang 100,000 rebeldeng sundalo. Isang madilim at siksikang pulutong. Puno ng bagsik. Zhu Heng, ikaw na hangal na pinuno. Nagpagupo ka sa masamang Reyna, at ginulo mo ang kaayusan ng kaharian. Ngayon, isa sa katuparan ko ang kalooban ng kalangitan. Lilinisin ko ang paligid ng hari. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan ng lungsod. Isang matikas na anyo ang lumabas sakay ng kabayo. Walang libo-libong sundalo. Walang mga watawat na nagwawagayway. Tanging isang tao at isang kabayo lamang. At isang mahabang espada. Matatalim ang kilay at parang bituin ang mga mata. Matangos ang ilong. Suot ang itim na baluti. May hawak na mahabang espada. Paparating na nakasakay sa kabayo. Iwinawasiwas ng hangin ang kanyang kapa. Ang kanyang buong tindig ay parang isang espadang hinugot sa kaluban. Nagyelo ang ngiti ni Zenan Wang. Ay ito ba talaga si Zhu Heng? Si Zhu Heng ay nasa di kalayuan mula sa hanay ng mga rebelde. 100 hakbang ang layo nang pigilan niya ang kabayo. Mula sa itaas ay tiningnan niya si Zenan Wang. Tio! Matagal na tayong hindi nagkikita. Napalunok si Zenan Wang. Ang Zhu Heng na nasa kanyang harapan, at ang matabang lalaki sa kanyang alaala, ay parang 2 magkaibang tao. Sa loob ng malakas at matipunong katawan na iyon, ay may nakatagong lakas na nakakabagabag. Paano ka naging ganyan? Hindi napigilang itanong ni Zenan Wang. Ngumiti si Zhu Heng. Ang kanyang ngiti ay may bahid ng pang-uyam. Nagpapayat lang naman. Hindi mo na kailangang magtaka pa, Tio. Bumaba siya sa kabayo. Hawak ang mahabang espada. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa hanay ng mga rebelde. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Tio, nagdala ka ng 100,000 tao para linisin ang tabi ng emperador. Kaya't nararapat lang na ako mismo ang sumalubong sa inyo. Huminto siya sa paglakad. Tumingala siya at tinitigan si Zenan Wang. Tio, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sumuko ka na ngayon, at hahayaan kitang mabuhay. Sumuko. Sa sobrang galit ay napatawa na lang si Zenan Wang. Zhu Heng, ang tagal mo nang nakaupo sa tronong iyan. Hindi ka ba nababagabag sa pag-upo dyan? Mumisi ng malamig si Zhu Heng. Kung gustong maupo ni Tio Wang, kailangan muna niyang alamin kung karapat-dapat ba siya. Hinugot ng Zenan Wang ang kanyang espada. Patayin sila. Ang hukbo ay dumaluyong na parang alon. Huminga ng malalim si Zhu Heng. Hinigpitan ang hawak sa kanyang mahabang espada. At saka siya kumilos. Parang isang itim na kidlat. Sumugod siya sa hanay ng mga kaaway. Ngayong wala na ang pabigat ng kanyang dating katabaan. Hindi ka panipaniwala ang kanyang bilis. Gumuhit ng pilak na arko ang kanyang espada sa ilalim ng sikat ng araw. Bawat pagwagayway nito ay kumikitil ng isang buhay. Para siyang multo na sumasalimbay sa gitna ng mga kaaway. Saan man siya dumaan, sunod-sunod na bumabagsak ang mga rebeldeng sundalo. Hindi man lang maaninag ng mga sundalo ang kanyang mga galaw. Isang kisap mata lang ang nakita nila. At kasunod nito'y ang panalamig ng kanilang lig. At tuluyan na silang nawalan ng malay. Nangingilabot na pinanood ng Zenan Wang ang lahat ng ito. Ang kanyang hukbo, sa harap ng iisang taong ito, ay parang mga laro ang papel lamang. Pagkatapos, diretso niyang sinugod ang Zenan Wang. Sinubukan siyang harangin ng mga sundalo sa kanyang daraanan. Pero walang sinuman ang nakatagal kahit sa isang hiwa ng kanyang espada.
Para siyang isang matalim na patalim. Napilit na binakbak ang daan sa gitna ng 100,000 hukbo. Napilit na humawi sa libo-libong sundalo. Napilit na binakbak ang daan sa gitna ng 100,000 hukbo. At gumawa ng madugong landas. Diretso patungo sa tolda ng general. Halos lumipad ang kaluluwa sa takot ng Zenan Wang. Tatalikod na sana siya para tumakas. Pero huli na ang lahat. Nakatutok na ang mahabang espada ni Zhu Heng sa kanyang lig. Tio Wang! Talo ka na. Nanginginig ang buong katawan ng Zenan Wang. Nahulog siya mula sa kanyang kabayo. At napaluhod sa lupa. Ibang-iba sa taong nagbabanta kanina lang. Iutos niyo. Nahuli na ang prinsipe ng Timog. Hindi papatayin ang mga susuko. Nagkatinginan ang mga rebeldeng sundalo. At sunod-sunod nilang binitawan ang kanilang mga sandata. Lumuhod sa lupa at sumuko. Isang rebelyon na kayang magpabagsak sa buong dinastya. Ay pinatahimik lang ng iisang tao. Ibinalik ni Zhu Heng ang espada sa kaluban nito. At tumalikod para maglakad patungo sa tarangkahan. Sa ibabaw ng pader ng lungsod, nasaksihan ko ang lahat. Ang bibig ko ay hindi nagsara mula simula hanggang dulo. Ang lalaking iyon na walang awang pumapatay sa larangan ng digmaan. Ang lalaking walang katapat. Asawa ko ba talaga siya? Choir, pabulong kong sabi. Pakiramdam ko kailangan kong muling kilalanin ang asawa ko. Tuluyan nang hindi makapagsalita si Choir. At parang robot na tumango na lang. Natapos ang rebelyon. Bumalik si Zhu Heng sa palasyo. Ang una niyang ginawa ay hindi para tanggapin ang pagbati ng mga opisyal, kundi dumiretso siya sa silid ni Sumia Oran. 3 buwan nang hindi pinapalabas si Sumia Oran. Pero hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Ang alam niya lang ay nag-aklas ang prinsipe ng Timog. At hindi ito mapigilan sa pagsugod. Malapit na. Nakaupo siya sa harap ng kanyang salamin. At nakangiti habang nakatingin dito. Kapag nakapasok na ang prinsipe ng Timog sa kabisera, ako na ang magiging reyna. Biglang sinipa ang pinto hanggang sa mabuksan ito. Sa takot, napatalon si Sumia Oran mula sa kinaupuan niya. Lumingon siya at nakita ang isang estrangherong lalaki na nakatayo sa pinto. Nakasuot siya ng baluting pandigma na puno ng dugo. Matikas ang kanyang tindig. Napakatikas ng kanyang mukha. Bumabalot sa kanya ang isang nakamamatay na aura. Ikaw, sino ka? Dala ng takot na paatras si Sumia Oran. Mga bantay, may asesino. Umiti ang lalaki. Ngunit walang bahid ng init ang kanyang ngiti. Sumia Oran. Hindi mo na ba ako nakikilala? Nanlaki ang mga mata ni Sumia Oran. Ang boses na iyon. Boses iyon ni Zhu Heng. Impossible. Napasigaw siya. Isang matabang lalaki si Zhu Heng na may bigat na 300 jin. Ay ikaw. Paanong naging ikaw siya? Pumasok si Zhu Heng sa silid. Bawat hakbang niya ay parang tumatapak sa puso ni Sumia Oran. Sa nakalipas na 3 buwan, nabawasan ako ng 150 jin. Walang emosyon niyang sabi. Bakit? Araw-araw mo akong pinapadalhan ng pata ng baboy. Hindi mo ba alam na nagpapapayat ako? Biglang namutla ang mukha ni Sumia Oran. Alam mo na ang lahat. Lumapit si Zhu Heng sa kanya. At tiningnan siya mula sa itaas. Alam ang ano, na nakikipagsabuatan ka sa Haring Zenan, na gusto mo siyang gamitin para patayin ang emperatrice. At pagkatapos ay ikaw ang pumalit sa pwesto niya. O di kaya ay alam mo, na nilagyan mo ng hormone ang aking pagkain. Para walang tigil akong tumaba. Nanginig ang buong katawan ni Sumia Oran. Nanlambot ang kanyang mga binti. At napasubsob siya sa sahig. Papaanong? Yumuko si Zhu Heng. At tinitigan siya ng diretsyo sa mata. Kung paano ko nalaman. Akala mo ba talaga na ako ay? Yung matabang walang kaalam-alam. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Mahina ang boses niya. Pero para kay Sumia Oran, nanlamig ang buong katawan niya. Matagal na akong naghihintay. Patuloy na sabi ni Zhu Heng. Hinihintay kitang magkamali. Hinihintay na mag-aklas ang hari ng Timog. Hinihintay na kusa kayong mahulog sa bitag ko. Nagpapayat ako. Hindi lang para gumanda ang itsura. Kundi para na rin maalis ang lason sa katawan. Sa 300 librang taba na iyon. Kalahati noon ay dahil sa'yo. Dahil sa mga hormone na ibinigay mo sa akin. Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Sumia Oran. Kamahalan, maawa po kayo. Lumuhod siya sa sahig. Paulit-ulit na inuuntog ang ulo sa pagmamakaawa. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Kamahalan, maawa po kayo. Hindi ko na po ulitin. Tumayo si Zhu Heng. Tiningnan siya mula sa itaas. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng pagtingin sa isang patay. Tumalikod si Zhu Heng at naglakad papunta sa pinto. Ang konsorte na si Sumia Oran. Nakipagsabuatan sa mga rebelde. Nagbalak ng masama laban sa emperador. Isang kasalanang walang kapatawaran. Simula sa araw na ito, aalisan siya ng titulo at ituturing na karaniwang tao. Ikukulong sa malamig na palasyo. At hinding-hindi na makakalabas pa. Lumabas siya ng silid. Sa likuran niya, narinig ang desperadong iyak at sigaw ni Sumia Oran. Sumara ang pinto sa likuran niya. At pinutol ang lahat ng ingay. Sa ikatlong araw matapos masupil ang rebelyon. Sa wakas ay nagkaroon na ng oras si Zhu Heng.
Para makasama ako ng maayos, nakaupo ako sa kama sa loob ng silid tulugan. Nakatitig sa napakakisig na lalaking ito sa harap ko. Hindi pa rin normal ang tibok ng puso ko. Ikaw nga ba talaga si Zuheng? Ito ang ikatlong beses na tinanong ko ang tanong na ito. Napabuntong hininga si Zuheng. Lumapit siya sa harap ko. Hinawakan ang kamay ko. At inilagay sa kanyang abs. Hawakan mo mismo. Tingnan mo kung totoo. Nang dumampi ang mga daliri ko sa matitigas niyang abs, nanginginig ang buong katawan ko na parang nakuryente. Isang perpektong 8-pack abs. Bawat isa ay kasintigas ng bato. Makinis ang mga linya at napakasarap sa pakiramdam. Bumilis ang paghinga ko. O ano? Tiningnan ako ni Zuheng mula sa itaas. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Mas maganda kaysa sa kay Waylin, di ba? Ang ganda-ganda. Ang kanyang boses ay malalim at paos. May mapanganib na pang-akit. Jing Shu. Gwapo ba ako ngayon? Gwapo. Walang tigil akong tumango. Sobrang gwapo. Mahal na mahal ko. Patay na patay ako. Lalong lumawak ang ngiti ni Zuheng. Kung gayon, nasaan ang gantimpala ko? Anong gantimpala? Pinaghirapan kong magbawas ng 150 jin. Nagkaroon ako ng 8-pack abs. At pinatahimik ang rebelyon. Hindi ba dapat ako magkaroon ng gantimpala? Namula ang mukha ko na parang nilagang hipon. Kung gayon, anong gantimpala ang gusto mo? Kung gayon, halikan mo ako. CJ, mula ngayon, bawal kang tumingin sa ibang lalaki. CJ, bawal hawakan ang abs ng iba. CJ, bawal ngitian ang iba. CJ, bawal. Hoy, tama na nga. Kung magpapatuloy yan, pati mga tagapagsilbi ay hindi ko na pwedeng tingnan. Mga tagapagsilbi, pwede mong tingnan. Paano naman ang mga bating? Bawal din ang mga bating. Napabuntong hininga na lang ako. At hinalikan siya sa mukha. Natigilan si Zuheng. At sa kanya ako hinalikan sa noo. Kakaupo pa lang naming dalawa. Blag. Bumagsak na naman ang kama. Napatingala na lang ako sa kisame, walang masabi. Hindi ba't pumayat ka na? Bakit bumagsak pa rin? Nakapatong sa akin si Zuheng. At medyo nailang din. Siguro dahil masyado lang akong maskulado. Tingnan mo. Puro kalamnan na ako ngayon. Mas mabigat pa sa taba. Ang palusot na iyon. Hindi ko talaga kayang kontrahin. Bukas, magpapagawa ako ng purong bakal. Nagkatinginan kaming dalawa at napangiti. Sa labas ng silid tulugan, narinig ng mga tagapagsilbi at bating ang malakas na lagabog. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Bumagsak na naman. Pabulong na tanong ni Choir. Bumagsak na naman. Walang emosyong sagot ni Lideshon. Papasok ba tayo para tingnan? Gusto mo bang mamatay? Hindi. Eddie, huwag kang pumasok. Nagkatinginan silang dalawa, at tahimik na umatras ng 10 hakbang. Dahan-dahang nagtago ang buwan sa likod ng mga ulap. Tila ba nahiya rin ito?